Sumainyo ang Panginoon. Tayo ngayon ay nagsisimula itong araw na ito. Miyerkules ng Abo ay simula ng 40 araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya din po ang bahagi na ipinangalala sa atin ang araw na ito ay araw ng abstinensya. Ano ba yung abstinensya? Hindi magkain ng karne. Maliban lamang na laman ng dagat. So bahagi yun. Ito ay mula 14 na taong gulang hanggang mamatay. Kasi akala ng iba hanggang 60 lang. Kapag 60 ka lang, hindi ka na pwede mag-absent sa video. Mula 14 years old hanggang buhay ka, ay tayo ay tinatawagan na mag-abstinensya. Bahagi na makita natin. So, bakit kami naman? Alam na. Kasi bahagi yun. Tawag na natin abstain. Pagpipigil ng sarili. Bakit? Sapagkat bahagi nito, katulad nito ng pag-aayuno, na kinakailangan natin ito yung kusa natin gagawin para mapaglabanan natin. Kasi bahagi yun, mapaglabanan natin yung alin, yung inclination natin, yung ating pagkiling sa kasamaan. Ang tawag natin yan ay theologically, ang tawag ay concupiscence. Nung tayo binigyan na wala ng original sin, na ibalik na yung original grace. Kaya naman, meron tayong concupiscence. Ang pagkiling natin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mayroong pagkiling sa mga bagay na makamundo. Bahagi yun. Kaya, paano natin mapaglalabanan yun na yun yung ginaamin. Kakakibat din dito yung alin. Yung ipinahayag sa ibang area. Kawang-gawa, pag-aayuno, ang panalangin. Yun yung mga sangkap natin na alin. Paglabanan natin. Kasi bahagi yun. At kinakailangan natin maging maliwanag sa atin yan na palagi tayo makikibaka. Bakit? Tulad na yung pinamalit natin, ito ay pagkilos natin bilang mga binyagan, tayong mga tagalangin. Pagkapat tayo ay nasa lupa pa, yun ang dadama natin. Gawa sa binyagan, tayo maging mga tagalangin. Kailangan, nandito pa tayo sa lupa. Kaya, kinakailangan natin paglabanan yung ating pagkiling sa mga bagay na makalupa. At malaking may tutulong, ano nyo, yung nabanggit ko natin, ilan lang ito, marami pang tulong-tulong. So yung abstinensya, bahagi yun, tayo, sabi ko nga, mula 14 hanggang kulang hanggang buhay, ay tayo ay huwag kakain ng karne kapag araw ng Biyernes. Bilang Katoliko, every Friday and Ash Wednesday. Kaya lang tayo mga Pilipino, mayroon tayong exemption na pwede tayo kumain ng karne sa mga
maliban lamang itong panahon ng Kwaresma. So, kung yun ay every Friday, 54 ang biyernes sa loob ng isang buwan. Pero dahil may exemption tayo, ay bahagi yun. Ito lang ata ang anim na na pagkakasama na yung Good Friday at yung Ash Wednesday. So, anim ata ko ito. So, yun nawa yung huwag namin kalimutan. At pwede natin i-alay. At kakibat ito, yung pag-aayuno. Ano yung pag-aayuno? Yung isang buong pagkain lang. Isang busog na pagkain. Yung dalawa, hindi busog. Walang merienda. Walang merienda muna. Para maramdaman natin yung buko. At sana kung mag-ipo natin yung panawagan ng simbahan, yung tinatawag namin ngayong fast food program. Mag-ayuno ako para ianipin ko, iaalay ko, at yun ang iaalay natin. Yung ating pong second collection ngayon ay para mo sa fast food program ng simbahan na bahagi yun. So, kung may natipid kayo sa araw na ito, at dagdagan nyo pa, may tutulong namin para yung ibang walang makain sa loob na mahabang panahon, ay at least mayroon silang makakain. Lalo-lalo na po yung mga kapatid natin na hanggang ngayon ay binabaha pa. So, hindi pa ako kasama dyan. Sa Laguna pa lang, mayroon pa ako tayong mga kapatid na binabaha. At yung iba panahon naman kung saan ay sabi na natin na nakaraang linggo, yung ating second collection na nakaraang linggo ay parang sa mga nasalanta ng pasya, lalo-lalo na sa diocese ng Iligan. Pero yun, kung natin pag-aayon, ano ba lang yung pag-aayon no? Mula 18 years old hanggang 59. No? So, yun ang hanggang 59 pag-aayuno. Bahagi yun, 18 years old hanggang 59. Pagkakataon na kung saan ay may alay natin sa Diyos. Pero kahit na halimbawa, kayo ay lampas na ng 60, gusto niyo pa mag-ayuno, pwede naman o. Pero yung hinihingi lamang ng batas ay sa pag-aayuno ay 18 years old hanggang 59. So ito po ay bahagi na kung saan ay tayo ay nangyari ng buong kapatid. Na makita natin sapagkat tayo tinatawagan ng buong kapatid na makibahagi tayo. Ito'y 4 na pong araw. Pagpapakilala rin ng 4 na pong araw na ang panulungsog ng demonyo kay Jesus sa disyerto. Pero ito'y pagkahanda natin na huwag natin kalimutan na pinaalala sa atin natin kahit gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais natin na tayo may uling buhay ni Jesus pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Pero hindi pwede natin. Mayroon lang tayo. Hindi pwede mayroon lang tayo. Kinakailangan na aktibo natin nakikilaho. At ano yung aktibo nakikilaho? Nasa pamamagitan ng mga panalangin, pag-aayuno, abstinensya, pagpapasalit, itong mga inaalay natin sa panahon ng ngayon. Sana ay lalo tayong mapaglabanan, lalo natin mapaglabanan ang panunungsod
tayo na kung sana ano yung panay na ito na sana ito'y maging bahagi ng patuloy nating pagkilos sa daigdig na ito. Bagaman ito ay pinaalala sa akin na itong panahon ng Kwaresma, pero dapat maging bahagi ng ating kalinangan na kinakailangan natin na tingnan natin baka kasi hindi natin namamalayan. May mga bagay na nasasanay tayo sa pagkinampalataya ng kapahamakan. Bakit? Ay hindi natin ginagawa yung mga pamamaraan natin magpatatag sa atin na labanan ang panunukso ng kasalanan.